Good morning! Good morning po. Umpisahan po natin ang umaga natin sa pagbabalik ng pagsalamat papuri sa Kanya. Palakpakan po natin at purihin natin ang ating Panginoong Diyos sa buhay. Hallelujah! We worship you, Lord Jesus. Karapat-dapat sa bahira, papurihan, Panginoon, ngayong umaga sa iyo ang papuri. At mga salamat, Panginoong Diyos. Hallelujah! 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 Taas po natin ang
manalangin. Dakilang Diyos, Ama namin nasa langit, salamat po Ama sa pag-iingat mo sa amin, Panginoon, upang makaragin po kami dakilang Diyos sa iyong bahay panambahan, upang sambahin ka namin at purihin, O God, sa Espiritu at katotohanan. Salamat po, Panginoon, sa iyong dakilang biyaya, sa iyong dakilang pag-ibig, Panginoon, ay binigay mo sa amin, Panginoon. At patuloy ka namin, O God, papupurihan at tataas, Panginoon, sa umagang ito, O Diyos, sa aming tagapagsalita. Nagagamitin, Panginoon, ay lagi mo po sa iyong likuran at ikaw po ang aming nakita at may taas, Panginoon. Sa umagang ito, O Diyos, ang iyong patuloy na biyaya ay sapat sa amin, Panginoon. Palakasin mo po ang bawat isa, Panginoon, sa spiritual. Ang may mga karamdaman, ang maaayos pong pagkanin, Panginoon. Sa iyong biyaya, sa iyong mga lagay, Panginoon, may gamitin at sikalin. Salamat po, Panginoon, sa pagkasinali mo, God, na hindi po kami iwan, hindi po kami pababayaan. Kaya patuloy mo pong pagminasin, Panginoon, ang aming pananampalataya sa iyo, God. Salamat po, Diyos, sa iyong biyaya. At tuloy ka namin tinataas. Nasasalamatan sa umaga ito. Nabalik po namin sa iyo papuri sa pangalan ni Kristo Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Ngayon po natin ang bawat isa habang inawit ang Thank You, Lord. Good morning po ulit. Tayo po ay dadako na sa ating church schedule. Ang ating Sunday school kanina. Meron po tayong Sunday school ating Sunday morning. And next na po yung ating divine worship service. Tapos Sunday afternoon, binabalik po natin mamaya ang Equipping the Saints ng 3:30. Tapos ang divine worship natin ng 4 p.m. Wednesday po, meron po tayong midweek service. Friday po, prayer gathering. And Saturday po, music team, rehearsal po, katulad po kahapon. Amen. Isa mapagpalang araw po muli sa bawat isa. Tayo po pa handa na. Ayan, tapos na ang ating August 22. Mali. 23, 24, 25 ang ating first Saturday, Sunday, Monday na gawain. Sino pong pinagpala ng ating Panginoon? Amen. Patuloy po nating patuloy po tayong may mga gawain ganon. So, asahan natin na meron tayong paglalaanan ng 3 days next October naman. So, ang bilis ng panahon. Bukas, September na, may sisilip na daw. Ayan. May sisilip na. Ayan. Babalik na yung mga old school na kanta. So, ang bilis ng panahon nung last time, parang June pa lang. Ngayon, bare months na. Amen. Mapagpala talaga ang ating Panginoon kasi tuloy-tuloy lang, pero nandyan siya upang samahan tayo. Meron nga tayong problema, pero may kasama naman tayo. So, mas maganda nang may kasama tayong Panginoon o may tuway tayo ng Panginoon kaysa mag-isa tayo. Amen po ba? Tayo po dadako na sa ating testimony. Sino pong pinagpala ng Panginoon? Amen. Tatawag mo ko ng dalawa para sa ating testimony. Mga pinagpala ng ating Panginoon. Despite ng flood, despite ng rain, ayan. Ayan. Kung wala na, sunod na natin ang pagbibigay. Tayo ay magbibigay. Tinatawag ako po si Sister Mai para ating challenge. Alam ko naman service ay atol dito, bulatan. Ayan, sige po. Diyan po sa gilid natin, meron tayong
tithes and offerings envelope. May nakalagay po dyan sa loob, slip. O kaya nakalabas, nakadikit. Indicate natin kung tithes, love gift, offerings, pledges. Ayan, yung tithes po ay yan po yung ating 10% of our income. Offerings, yan po yung love gift or offering or love gift natin ay yun po yung mga extra natin, diba? So, hindi siya parehas po. Hindi parehas po ang offering at tithes ha. Kaya siya may end, tithes and offering. Ang pledges naman natin, yan po yung mga projects natin. May mga instruments, ayan, yung mga activities natin, diba? So, inasahan ko na this diba every year tayo nakakapag-invite ng speaker. So, totoo nga yan, marami tayong speaker for this year, no? Nakakatuwa kasi pinapanalangin lang natin siya. So, ano talaga siya, prayer answered talaga siya. So, ito naman yung time natin to bring back, di ba, financially. So, nakikita naman yan, simula nung bata ako, hindi ko na sinabi ano ito? Maliit pa ako kasi yung age, di ba, doon lang nadadagdagan, pero yung height hindi. Pero andyan naman yung heels. So, thanks to heels. So, totoo nga po, tunay nga na ibigay natin yung nararapat para sa kanya. Doon, di na tayo lalayo sa Malakias. Ito, Malakias 3:10. Ayan. Bring ye all the tithes into the storehouse. Ano daw po yung dadalhin? Mga ikapo. Tithes. Saan daw po dadalhin? Sa bahay sambahanan. That there may be meat in mine house. So, ibig sabihin, meron daw baboy, karne. Diba? Ibig sabihin ito, merong kakainin or pwedeng, kasi diba, physically, kumakain tayo. Diba? Pero mas focus tayo dapat sa spiritual na aspeto ng buhay natin. Ibig sabihin, alam niyo po ba kapag hindi ako nakakapag-church, iba yung impact. Kasi ibig sabihin, nandun yung routine andun yung spiritual. So, kulang na kulang siya. Kapag nabuksan na yung spiritual mo, huwag mo nang hayaan pa na ma-close pa yun. Muli, no? Tapos dito, improve me now. Ibig sabihin ito, bigyan mo daw ng hamon ang Diyos. Herewith said the Lord. Sino daw nagsabi? Ang Diyos. Lord of hosts. If I will not open you the windows of heaven. Ano daw yung bubuksan? Bintana ng kalangitan. And pour you out a blessing. Ano daw yung iuulan? Pagpapala. Diba? That there shall not be room enough to receive it. So, ibig sabihin, walang silid na kalalagyan. Sino yung gusto ng ganon? Hindi lang financially, hindi lang emotionally, mentally, kundi spiritually, di ba? Di ba nga sabi, dito karamihan ay sinasabi, health is wealth. Totoo po yun. Kaya nga po, dati ang nasa isip ko, marami nagsabi na life insurance is not essential. Pero ngayong nagkaedad na, ano siya, isa sa mga essential na, di ba, life insurance. So, pero mas, may death insurance, may mga insurances tayo, pero huwag natin kakalimutan yung blessing na spiritual. Kasi wala yung katapat po talaga. Kasi sabi, di ba, ng mga life insurance advisor, sabi nila, kapag ka meron kang savings sa bangko na 30,000, kapag nakasakit ka, i-withdraw mo yan, 30,000. Ayan tuloy, anak ng yun, nagugulat So, 30,000 ay naka-save yan sa bangko mo. Pero kapag, di ba, mag-save yan, tapos pag nakasakit ka, i-withdraw mo yan lahat, 30,000. Pero once you have life insurance daw, ay yung 30,000 mo na binayad or monthly, pag nagkasakit ka, di ba, minsan pangakuha ka ng 500,000, 1 million, kapag critical yon. Sick po ng mag-ask po kayo ng sick or ask kayo ng mga life advisor, makikita niya yan. Pero, ito po yung sasabi ko na sa
sa buhay natin physically, naghahanda tayo. Sa death insurance, naghahanda tayo kung ano yung gusto natin na ataol or something man yan, kung ano, para hindi yung may iwanan natin ng mga mahal sa buhay ay hindi ma-stress, di ba? Yun yung impact nun. Pero kapag mag-focus naman din tayo sa spiritual, hindi lang ikaw yung maliligtas. Di ba? Sabi sa Joshua 24, hindi lang ikaw yung maliligtas, kundi yung iyong buong sambahayan. So may mga pangako, sabi nga ni Sister Luis na nakaraan, pwede kang mamanata. Lord, bigay mo sa akin to. Ito yung bibigay ko sa'yo ng buo. Diba? So, wag natin bibigyan ng physical ito. Focus ako dito, nag-run ako, nag-healthy foods ako, emotionally or mentally, ito, nag-study ako, nag-learn ako, ganyan, nag-growth ako. Pero wag natin, lagi natin first priority yung spiritual aspect natin. Kasi ang spiritual aspect natin is, yan ang pinaka number one dahil si Lord ang nandiyan focus natin, di ba, sa Sunday school, nag-learn tayo, walang humpay yan na pag-aaral. So, tunay nga na kapag binigay mo ang para sa Kanya, di ba, binigay mo para kay Juan, kay Joseph, ayan, di ba naman siya, kasi syempre favorite names ko yan, Mary and Joseph, lalayo po ba ako? Pero tunay nga na kapag binigay mo sa Kanya, at binalik mo yung tunay nga na si Lord ang unang nagbigay sa atin. Tayo lang yung magpapalik ng pasalamat, di ba? Lagi natin ipag-pray na, Lord, tulungan niyo ako na mas mataas, tumaas na yung tithes na ibibigay ko sa'yo. Kasi ibig sabihin, yung 10% lang yung bibigay mo sa Kanya. Yung 90% po ay sa inyo. Di ba? Sa atin. Di ba? Nakakatuwa, hindi siya ganun sa bayan nga, nabibigay tayo ng 10% tax or tax, di ba? Depende pa kung ano yun. May uso ka ngayon, di ba? Nagpulat ako, flood control. Hindi ako kasi sa balita ngayon Mas ako ngayon sa mga kung ano. So, tunay nga na unahin natin ang kaharian ng Diyos at ibabalik niya walang silid na kalalagyan, di ba? So, ibigay natin ang para sa Kanya at sa mga handa na po ay tayo po tumayo. Ayan, indicate natin po dyan sa ating mga tithes and envelope. At tayo po ay, anyan ko po ang mga music team. Tayo po ay umawit na we will bring the sacrifice of praise. Idalhin natin, di ba, yung sacrifice of praise kay Lord. Amen. Tayo po ay umawit. We will. Ituon natin ang ating kanang kamay sa offering bag. Tayo sa offering bag. Yes, Lord in heaven, maraming po salamat, Lord God, sa araw na ito na iyong pinagkaloob sa bawat isa. Maraming po salamat, Lord God, dahil tunay nga na ikaw ang unang nagbigay sa amin. At lahat ng bagay, lahat ng nakita namin dito sa mundo ay iyong pagkaari, Panginoon. Lord, maraming po salamat sa pagbibigay mo sa amin, Lord God, financially, Lord God. Ay tulungan niyo po kami sa aming pagtatrabaho, sa aming mga negosyo, hanap buhay, Panginoon. Maraming po salamat, Lord God, sa mga source of income namin. Maraming po salamat, Lord God, sa mga instruments na dumaloy sa aming Panginoon sa buong linggo na ito, Lord God. Lord, tunay nga, Lord God, na ibalik namin ang 10% na ito sa inyo at yung mga offering pledges, Panginoon, na handa kaming mag-suporta, Panginoon, sa inyong kaharian. Lord, bigyan niyo po kami ng pagkakataon, Panginoon, na mas marami pa ng pagkakataon, Lord God. Tunay nga, Lord God, na ikaw ang unahin namin sa lahat ng bagay, Panginoon, at hindi kami mahuhuli kailanman. Lord, marami po salamat sa bawat kamay na handang magbigay, Panginoon, handang tumanggap ng hamon mo, Panginoon, Lord God, sa pagbibigay. Lord, maraming pong salamat, Lord God. Tunay nga na
Patuloy mo, Panginoon, na pagpalain, biyayaan, Panginoon, ng bawat kamay na nagbigay ng kaloob, Panginoon. Lord, nadalangin ko ang bawat walang kakayahan, Panginoon, bigyan niyo po sila ng kakayahan, bigyan niyo po sila ng trabaho, hanap buhay, negosyo, Panginoon, na naayon sa iyong kalooban, Panginoon, upang lahat po kami ay sumuporta sa iyong kaharian, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, dadalangin po namin ang mga church planting, lahat ng mga activities ng church, Panginoon, ay ikaw ang tumugon nito po sa financially, Panginoon, Lord God. At lalo po kami tumawag, Panginoon, ng iyong gospel, Panginoon. Maraming pong salamat sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus, amen and amen. Tayo po'y makakaupo na. At dadako na po tayo sa preaching, salita ng Diyos. So, sit back, relax sa mga gustong nasa dulo. Punta tayo sa harap para mas focus tayo, di ba, sa salita ng Diyos. Yan ko na po dito. Bigay ko na po ang floor kay Pastor Neil Gakutan. Palakpakan po natin ang Diyos. Hindi ako kabilis. Nangawit ako Tagal yun. Tagal. Silang meron ko pinipigla. Sino sa bigla yun? Surprise mo eh. Again, welcome sa ating Sunday morning service. Nakakamiss talaga yung Sunday morning, no? Pero okay lang yan dahil napalitan naman yung tatlong gawain. Very nice. Meron tayong Biblia, Matthew chapter 24. Actually, from 1 to 51 ang ating pag-aaralan. Pero ngayon ay ano ko sanang basahin lahat o busing oras natin ay mamaya lang natin basahin. So, kailangan mo ng tagabasa. Dito pwesto rin sa kanto. James, dito ka sa kanto. Kasi nag-uwisa. Kailangan mo ng tagabasa mamaya. So, medyo mahaba eh. Ayan. Okay, kailangan mo ng tagabasa. Mag-aaral tayo. Okay, kahapon sa aking pag-aaral, kahapon din, hindi pala kahapon, ng isang araw, kasi kahapon wala pala akong internet. Ng isang araw, ay medyo nababahala ako dahil pinuputakti ang social media ng dati na si Jesus sa September 23, 23-24. O, nag-late na gano'n pa kayo? Nag-resign na kayo? Marami na nag-design, marami na nagbenta ng property. Hindi ko pa nalalansa yung pag-ibig ko. Hindi ba? Lansa mo na ngayon. Lapit na buhos na. Okay, 23, 24. So nakakagulat itong mga ganitong mga balita. Ito ay pinapatulan pa ng social media. Talagang pinuputakti siya. May papakita ako sa inyo. Tingnan ka, ready ba? Ha? Yung pala, palitan lang, hindi pwede sabay. Agad na tayong height. So, malakas na. Sound check. No, sound check. Sound check. Sound check. Sige, marami ito, pero kung yun lang papakita ko sa inyo. Hindi natin natapusin. Ayan, ang mga balita sa social media.
yata ako abot sa birthday ko. Hindi na. Kaya after na ako din. Kaya na buhay. In both Jewish tradition and prophetic significance in God's timeline. Biblically instituted in Leviticus chapter 23, verses 23 through 25, it is the only feast that begins at the sighting of the new moon, the first sliver of light in the night sky, making its exact start uncertain, as it depends on the visible testimony of two witnesses. This uncertainty gave rise to the traditional phrase, "No one knows the day or the hour," which is echoed by Jesus in Matthew 24:36 when referring to his return. Many scholars believe that his use of this idiom was a direct allusion to Yom Teruah, indicating a connection between this feast and the rapture of the church. In Jewish eschatology, Rosh Hashanah marks the beginning of the 10 days of awe, a time of repentance leading to Yom Kippur, the Day of Atonement, reflecting judgment, introspection, and the sealing of destinies, a powerful parallel to the church's final call before the tribulation. The trumpet blasts, or shofar, sound 100 times during the feast, with the final and longest blast, the Tekiah Gedalah, often seen by Christians as representing the last trumpet Paul speaks of in 1 Corinthians chapter 15, verse 52, when the dead in Christ will rise and the living will be transformed. These patterns align with the mysterious and sudden nature of the rapture, making Yom Teruah a likely candidate for its timing, though not definitively predicted. Looking at the broader prophetic timeline, 2025 is seen by some as a potential marker year. Counting 77 years from the rebirth of Israel in 1948, a number symbolizing completion and divine fullness, brings us divine mystery, and could very well be the month when the rapture takes place, because so many prophetic signs and biblical patterns converge at that time. God works through his appointed times, and September is when the Feast of Trumpets occurs. A feast many see as a rehearsal for the rapture, since it involves the blowing of trumpets and the gathering of God's people. Paul even said the trumpet will sound, and the dead in Christ will rise, which ties perfectly to this feast. September also marks the start of the Jewish New Year, a season of new beginnings and divine judgment, and many believe this aligns with the moment when the Lord will call his church home. On top of that, the Shemitah cycle, a 7-year biblical pattern of rest and reckoning, often concludes in September, and history has shown that major economic collapses and world events happen during these times, which many interpret as warnings and foreshadows of the end. In addition, the heavens often display signs in September, blood moons, eclipses, and unusual alignments that remind believers of Joel's prophecy that the sun will be darkened and the moon turned to blood before the day of the Lord. When all of these pieces line up together, the feasts, whether you are in or not, today what people will hear is God reveal to the people of the world. God took me to see the future, and then you continue. And then heaven
in a throne room, I see Jesus sitting on his throne, and I could hear him very loud and clear. I am coming soon. And to the people who are listening, please pay attention to what I'm going to say. He says to me, on the 23rd and the 24th, 2025, I will come to take my church. There's a date. There is a date. Are there other people who have also said the same thing to confirm what you have said? Yeah. Okay na yan. So, pinakita ko lang yan. Yan kasi ang dahilan kung bakit ko ginawa ito outline natin. Para maliwanagan tayo. Sound check. Matthew chapter 24, verse 37, no? Verse 1 hanggang 51. Pero yung introduction ay hanggang 36 lang. Yung ating pointers, yung tatlong puntos ay nasa 37 hanggang 51. Yun yung ating pag-aaralan. Makinig kayo mabuti ha. At kung meron kayong notes, mag-notes kayo para makatulong sa atin. Doon sinabi ko ay mamaya natin mabasahin habang pinapamit yung mga pointers kasi masyad siyang mahaba. Tuloy-tuloy natin siya. Manalangin muna tayo. Panginoong Diyos, salamat po sa bagong umagang ito at sa biyaya ng buhay. At sa pagkakataong sama-sama bilang isang katawan ni Kristo, isang iglesia. Habang inuusan namin ang iyong salita ngayon, hinihiling namin ang iyong presensya na manahan sa lugar na ito. Gabayan mo po kami habang kami nagsasalita o kami nagsasalita, naway ang bawat salita na maghatid ng liwanag, katotohanan at pag-asa. Tulungan mo po kaming pag-isipang mabuti kung nasaan nga ba kami, saan nilakad kasama ka, at matutong maghintay na may pagtitiwala, panampalataya para sa mga pangakong iyong inihanda. Naway mamusok mo sa amin sa iyong aming Espiritu ngayon, buksan mo ang aming mga mata, bukawin mo ang aming mga puso, at akalin mo kami patungo sa iyong kalooban. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Para maintindihan natin yung 37 hanggang 51, kasi kung ang talakayan bilang introduction, yung verse 1 hanggang 36. Ito yung context ng Matthew chapter 24. Babasahin natin siya at pag-aaralan natin siya. Tatalakayin natin siya na through exegesis. Kung ano yung sasabi ng banal na kasulatan, ay hayaan natin siya magsalita sa oras na ito. Sabi sa Matthew chapter 24 verse 1, habang papalabas si Jesus, puntalin niyo yung mga Bible niyo. At ang kanyang mga alagad mula sa templo, tinuro ng mga alagad ang ganda at laki ng mga gusali ng templo. Ngunit sumagot si Jesus. At yung kanyang sagot nakakagulat. Sabi niya sa verse 2, tandaan ninyo, darating ang panahon na walang matitirang bato sa ibabaw ng kapwa bato. Ibig sabihin niya na ay dudurugin ang mga gusali sa panahon niya at kasama doon yung templo na nagiging pride ng Israel o ng mga Israelita. Na dahil sa templo ito ay naniniwala sila na sila ay mga pinili ng Diyos at nasa kanila ang Diyos. Nasa templo nila. Dahil dito nagtanong ang mga alagad ng tatlong pahalagang tanong sa talatang 3 o 3. Sabi na, kailan kung mangyayari ang mga ito, ano ang magiging palatandaan ng inyong pagdating ng katapusan ng mundo? Ito yung tanong ng mga alagad. Isipin ninyo, nandun kayo sa lugar na yun na nagsalita si Jesus. Isipin ninyo, mga Hudyo kayo.
Hindi naman tayo mga Hudyo, mga Pilipino tayo, okay? Para lang maintindihan natin, makita natin yung senaryo. Okay, sumagot siya. Sa verse 4, sabi niya sa talatang 4 hanggang 35, ito na yun. Sinagot ni Jesus ang mga tanong nila, ngunit hindi sa paraang gusto nilang marinig. Binigyan niya sila ng babala tungkol sa una, mga pangunahin na magsasabing sila ay Kristo. Talagang yung panahon na maraming magsasabi na sila ang Kristo. Magpapanggap na sila ang Kristo. Pangalawa, digmaan, lindol at tagutom ay ang tanong dito kung gano'n siyang babalik muli yung kanyang dalawang muling pagbabalik. Ang sagot niya ito. Sa panahon ngayon, marami ang magiging magpapanggap na Kristo. Pangalawa, digmaan, lindol, tagutom ang maranasan nila. Pangatlo, pag-uusig sa mga manampalataya. Ito ay great tribulation ito, mga kapatid. Pag-uusig sa mga manampalataya. Pag-uusig sa mga Israelita. Pangapat, at mga huwad na propeta. At dito pinamatig niya din ang pagkawasak ng ikalawang templo. At ito naman ay natupad, yung ikalawang templo sa Jerusalem ay nawasak noong panahong 70 AD. At yung pag-uusig sa mga Hudyo, pag-uusig sa mga Israelita, yan ay nangyari 66 AD to 70 AD. So, pag ikakumpute mo yan, nasa more or less, nasa 300 years. Tama, 300, tama? Tama, 350. 3 taon at kalahati. Ayun. May na ako sa mata. Okay. Ngunit nagbigay siya ng malawak na pahiwati sa hinaharap na pagbabalik niya. Kasi si Kristo nagsasalita dito eh. Isang pagbabalik na may tandang makikita sa langit at lupa at makikita ng lahat. 29 hanggang 31, ito ang sabi ng Bible. Pakibasa nga, James 29 hanggang 31. 29. Datapot, karakarakan, tapos ng kapigatian sa araw na yaw, ay magdidilim ang araw. Matangguan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag. At mga lalaglag ang mga bituin mula sa langit. At magsipangatay ang mga kapangyarihan sa mga langit. 13. At kung magkagayoy, lilitaw ang tanda ng tao sa langit. At kung magkagayoy, magsisitaghoy ang lahat ng mga angkan sa lupa. At makikita nila ang tao, ang anak ng tao, na napaparitong sumasa mga alapaap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kalubalantiyan. 31. At susuguin ang kanyang mga anghel na may matinding pakaka. At kanilang itipunin ang kanyang mga hinirang mula sa apat na hangin ng sanglibutan. Mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kanila. Okay na. Salamat, Brother James, future pastor. Amen. Sabi ni Pastor James, Amen. So, dito sa 29, 30, and 31, ang ginamit dito na lingwahe o salita ng pananalita ni Kristo sa panahon ito, ito ay sa figure of speech, ito ay hyperbole. Ibig sabihin, hindi po ito literal. No? Nakatulad ng ating nalaman before, nung kami yung mga disciple turo sa amin dito, ay ito ay literal na magalaglagan yung mga bituin sa langit. Isipin ninyo, no? Kung magalaglagan yung mga bituin sa langit, gaano ba kalaki ang bituin? Alam ko, mas malaki pa sa daigdig eh. Paano mangyayari yun? So, ibig sabihin, ito ay figure of speech, hindi ito literal. No? Kailangan nilawin natin yan. Kaya mas nakakatakot yung mga turo sa atin doon, no? Isang bituin lang, lanaw mundo. Okay?
So sa 31, at susuguin ng kanyang mga anghel na may maghinding pakaka at kanilang titipunin ang kanyang mga hinirang mula sa apat na hangin ng sanlibutan mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabila. May napansin lang ako dito. Before kasi ang nagtuturo sa amin, ang pagbabalik ng Panginoon ay sekreto, wala nakakaalam. Pero sabi ng Bible, and He shall send His angels with great sound of a trumpet. Ito yung word na to, tinanong ko ito. Ito yung ginagamit sa amin before na 1 Thessalonians chapter 4 verse 16. Pakinggan naman, 1 Thessalonians chapter 4 verse 16. 4:16. Sabi diyan, and they shall gather together His elect from the four winds, from one end of heaven to the other. Sige nga yan. Ayun, makibasa. 16. Sapagkat ang Panginoon din ang babang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos. Okay, di natin ha. Iyan natin siya. Itong binasa natin sa verse 31, ito ay si Christ ang nagsasalita sa kanyang muling pagbabalik. Ito naman sa binasa natin sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16, si Apostol Pablo naman yung sulat ni Apostol Pablo. So meron siyang pagkakatulad, no? At wala mo nakita, inulit kong basahin yung 1 Thessalonians chapter 4 verse 16, na sekreto yung pagbabalik ng Panginoon. Wala akong nakita. Ang nakita ko, ang sekreto, yung kanyang date, yung kanyang panahon ng kanyang pagbabalik. Kaya nga, tinan nito. 1 Thessalonians chapter 2, verse 2, o verse 1. Sunatin sa verse 1. 2 Thessalonians chapter 2, verse 1. Ngayon namin pinamamanin sa inyo, mga kapatid, tungkol sa pagpalito ng ating Panginoong sa Kristo at sa ating pagkakatipod na. Okay, 2. Upang huwag kayong madaling makilos sa inyong pag-iisip, at huwag din naman kayong mawagabag maging sa pamamagitan naman ng Espiritu, o sa pamamagitan ng salita, o sa pamamagitan ng sulat na waring mula sa amin, na waring bagang nalalapit na ang arawan ng Panginoon. Roman 3. 3. Huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan, sapagkat ito'y hindi darating, maliban lang dumating mula ang pagtaliwakas. Okay. At mahalagang tao ang makasalanan, ang anak ng tamang. Sabi ng ang salita ng Diyos, na huwag agad magugulo ang inyong isipan, kung mababahala, kung mabalitaan ninyong dumating na ang araw ng Panginoon. Huwag kayong maniniwala, kahit sabihin pa nilang yun ay pangaral o pahayag o sinulat namin. Huwag kayong magpadaya kanino man sa anumang paraan. Hindi darating ang araw ng Panginoon hanggat hindi pa nagaganap ang muling pakikipagsik laban sa Diyos at ang pagbitaw ng suwayin. So yung verse na yan ay nagtuturo na bago tayong matatakot, magangamba, may nagsabing dumating na ang Panginoon. Hindi lang yung totoo. So, kung rin tayo mangamba, kung may magsabi na si Jesus darating na sa ganitong petsa. Kasi sabi ng Biblia, 24 verse 44. 44 yata yan. Sige, pakailan ng 44. Ano, 36 lang para 36. 24, 36. Ayan. Ngunit tungkol sa araw at oras na yaon, walang makakaalam. Kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, hindi ang malaman. Okay. Kaya malinaw, sabi ng Biblia, walang nakakaalam. Hindi alam ni pastor. Hindi alam ng sino mang propeta. Ang nga hindi alam eh. Kahit nga yung anak, hindi niya alam. Hindi pinaalam sa kanya. No? Ang ama lamang ang nakakaalam at kubalik ng Panginoon. So, bilang mga miyembro ng JWC, gagamitin ko yung word na yun. Naniniwala po tayo, ayon sa Biblia, ay mga propesiya sa Matthew 24 na nangyari na at mayroon pang mga mangyayari pa. Kaya ang Matthew chapter 24, yan po inahahati, no, sa past and future. Hindi lahat yung future.
So, hindi naman lahat pass. So, ito yung ating pag-aaralan. Yun yung aking introduction. Hindi binigay ni Jesus ang petsa ng kanyang pamabalik. Ibinigay niya ang tamang pananaw sa buhay habang naghihintay. So, ibig sabihin niya, hindi po tayo binigyan ng Diyos, ng Panginoon, ayon sa banal na kasulatan ng ang tawag dito, due date. Kung gano'n sa dating, ang pinagmulan kasi niyan, yung turo na yan, ay dahil doon sa yung September 23, diyan na po nakumplete tayo sa kalendar ng mga Hudyo. 6,000 years na ang mundo. 6,000 years na. Plus yung 1,000 years na pag-ahari ni Cristo, 7,000 years, hanggang 7,000. So, doon yung pinagmulan nila. Yung natawag na atonement, yan. Yung Festival of Atonement. At kaya sila ay, hindi lang kayo yan hinulaan, nakalimutan ko yung isang petsa, mga 1999, ano yun eh. Sa Korea naman yun, hindi naman yan pinagбasihan naman nila. Ang pinagбasihan naman nila, yung papapalit naman ng 1999 hanggang 2000. Kaya alas 12 yun, dati kasi Jesus. Pero mo, hindi lang petsa, hindi yun. Pati yung oras, no? Yung paano ng ganyan, pag-rapture. O si Panghika. Ha? O Korea naman yun. So marami rin nabiktima niya sa panahon na yan. Buti nga, hindi ko binintay ng property ng panahon na yun eh. Kasi wala pa akong property. Diba, 1999, nasaan ba ako niyan? 1999. Nabutas pa yan, no? 1999. Doon pa tayo niyan. So, ibig sabihin naman yan, ando naman ako eh. Yung kasabihan natin, mga mananampalataya, na dumating na si Jesus. Kaya, isa, napapangunahan natin ang Diyos eh. Hindi natin, hayaan natin hintayin kung ano yung sinabi niya. Gumagawa lang tayo ng isa pa nakakalungkot. Ito lang ewan ko lang, may tamaan ng mga view rito. Sino ba talaga yung hintayin ninyo? Ang Antikristo ba o si Kristo? Bakit? Kasi masyado kayong interesado kapag Antikristo ay upaparamdam. Sino ba talaga hinihintay ninyo? Ano ba talaga gusto ninyo? Makaranas ng Great Tribulation? O mga kapatid, sa pagbabasa ng salita ng Diyos, pag-aaral ng Biblia, yun po yung biyaya ng church. Ang church hindi siya kasama sa mga karanas ng Great Tribulation. Para lamang yan sa mga Israelita kasi magitigas ang ulo nila. No? Sila ang pinili ng Diyos na bansa tapos tinanggihan nila yung nagpapatigtas. Actually, pinabago pa kanila sa cross. Kaya, sorry na lang sila. Kaya yung pag-ibig ng Diyos ay nang-spread. No? Kaya naabot tayo mga hintil dahil sa kanilang katigasan ng ulo, Romans chapter 11. Dahil sa katigasan ng kanilang ulo, maraming mga naligtas. Yung kaligtasan ay umabot sa labas ng Israel. Yung biyaya na yun, dahil dyan sa provision yan, dahil sa biyaya na yan, ay dating panahon, mag-isisi sila. Sayang yung kanilang sinayang. Pero may hulo naman ang Biblia, maliligtas din sila. Mag-isisi sila eh. Kasi, tandaan natin mga kapatid, bilang church, wala kang dapat ikatakot. Bilang mananampalataya, pag pinagkatiwala mo na yung buhay mo sa Diyos, yung kaluluwa mo sa Diyos, hindi ka dapat pa-apekto yung mga yan. Yung mga nagsasabi, maraming nalapit ang dumating si Jesus. Sa 23, darating ang si Jesus, kaya mag-resign na ako sa trabaho. Huwag yung gagawin yan. Huwag yung gagawin niya mo. Dahil, ano yan eh, hindi yan ayon sa salita ng Diyos. Yan ay exegesis. No? Yan ay hallucination
Ang guni-guni yan. Hindi yan ayon sa Biblia. Okay. Palatin ng Matthew 24, 37 hanggang 51. Basahin ngayon 36, pero naman papapansin sa 36. Ayan, basa. Ngunit tungkol sa araw at oras na yaon, walang makakaalam. Kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kahit hindi ang anak. Alin nasa dulo? Malama. Hindi nakita yung dulo. Yung dulo. Period. Pag period, tapos na yung kumbaga yung usapan, tapos na yung kanyang sagot. Panibagong topic na naman. Doon pa sa 37. 37. Basahin mo ito, James 37 hanggang 51. At kung paano ang mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Kapagkat gaya ng mga araw bago nagkagunaw, sila ay nagsisikain at nagsisina. At nangag-asawa at pinapag-asawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daw. At hindi nila nalalaman hanggang sa nabalit ng paglunaw at sila'y tinangay ng lahat. Ay ganon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Kung magkagaya sa bukid ang dalawang lalaki, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Dalawang babae ng sisigiling sa isang bilingan, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Mga puyat nga kayo, sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong araw parito ang Panginoon. Katapat, ito'y talastasin ninyo na kung nalalaman ng puno ng sangbahayan kung anong panahon darating ang mga magnanakaw, ay siyang magpupuyat at hindi niya mababayaang ibagi ng kanyang bahay. 24. Kaya nga kayo'y magsihanda naman, sapagkat parito ang anak ng tao sa oras ng 45. Sino nga baga ang aliping tapat at matalino na pinagkatiwalaan ng kanyang Panginoon sa kanyang sangbahayan upang sila'y bigyan ng pagkain sa panahon. 46. Para diyaw ang aliping kung dumating ang kanyang Panginoon, ay maratnan siyang gayon ang kanyang ginagawa. 47. Gantuhan ang sinasabi sa inyo na sa kanya'y pagkakatiwala ang lahat niyang pag-aari. Katapat kung ang masamang aliping yaon ay nasabi sa kanyang puso, magtatagal ang aking Panginoon. 49. At magsimulang bubugin ang kanyang mga kapwa-libin at makipagkainan at makipagtulungan sa mga lasing. 50. Darating ang Panginoon ng alipin yaon sa araw na hindi niya hinihintay. At oras na hindi niya nalalaman, iwan, at siya'y babaakin at isama ang kanyang bahagi sa mga pagpaibabaw. Doon na nga ang pagtangis at pagnangalit ng mga alipin. Ultima na yan. Okay, salamat. Bakit po tayo naniniwala na yung from 35, 1 to 35, 36 ay nangyari na? At yung 37 to 51 ay mangyayari pa lang. Sabi niya sa 34 ng Matthew chapter 24, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ito, si Kristo nagsasalita dito hindi lilipas ang lahing ito. Sa English version, verily I say to you, this generation shall not pass. Pag sinabing generation, yan ay pumapatak ng 40 years. Isang generasyon yan. No? Nang si Jesus ay magsalita sa mga alagad, na sinabi niya, ang walang batong maiiwan na kapwa bato. Ito ay sinalitaan niya ng edad niya ay nasa 30, 31, 32, 33, mga ganun. Kasi nagsimula siya mag-ministry ay 30, di ba? 3 taon lang siya nag-ministry, 30, kaya hindi lang kumulutin. So from 31, 32, tapos nangyari yung pagkawasak ng Jerusalem, nung templo, 70 AD, bumapatak siya ng almost 40. Okay? Almost 40 years. So, ibig sabihin, nangyari na yung sinabi ni Jesus dito sa 34. Sa Matthew 24, verse 34. Sabi niya, verily I say unto you, this generation shall not pass till all these things be fulfilled. No? So, nangyari na. Kasi nga, from
from 66 AD sa panahon ni Nero. Hindi po ni Nilo ni Nero. Nilinawin ko lang. N. Nero. Ayan. Kasi baka mamaya, mag-hindi ko yan ha. Hindi man daw kayo ng Bible. So, dumanas ng kapigatian, matinding kapigatian ng mga Israelita. Dahil yan sa hindi nila pagpanampalataya sa tagapagligtas, hindi nila pagtanggap. At para makuha mo, before, hindi ako na-convince ng ganitong paliwanag. Pero meron ko nabasa na yung sinulat ni Eusebius. Si Eusebius. Hindi mo na akong dito eh. Eusebius. Ayan. Si Eusebius ay ayan. Si Eusebius of Caesarea o Caesarea. Siya nabuhay noong 260 hanggang 339. So after na ito ng first century. Ibig sabihin, ito yung natawag na kaya siya bilang ama ng kasaysayan ng Iglesia o Father of Church History. No, siya yung nasalat ng ecclesiastical history. Ayan. Na naglalahad ng pagunlad ng unang Kristyanismo. Sumulat din siya tungkol kay Emperador Constantine at tumulong sa paghubog ng teolohiya ng Kristyanismo noong panahong Romano. So, meron siyang mga sulat. Alam ko mga yun, ang gampipin ng mga libro. So, mga title lang ang nakita ko. Pero pwede na buksan yun. Ay, tinuro niya para magpatunay na nangyari nga yung Great Tribulation. Ay, tinuro niya si Flavius Josephus. Si Flavius Josephus naman ay nabuhay noong 37 AD. Approximate na 37. Sabihin, sa panahon mismo ng mga apostol, nabuhay ito. Si Josephus ay isang historiador. Okay, makilala ko muna sa inyo si Eusebius. Eusebius ay isang obispo, bishop. At historiador din. Okay. Si Josephus naman, Flavius Josephus, na isang historiador, isa rin siyang Hudyo, ipinanganak noong humigit kumulang 37 AD, lumabas siya sa digmaang Hudyo-Romano. Panahon ito ng digmaan ng Romano, kasi yun ay, noon sa panahon yun ay naghahari ang Roman Empire. Yan ang mga Romano. Ngunit sumuko siya kalaunan at nakipagtulungan sa mga Romano, kaya siya naging Romanong sundalo. Ayan. Sinulat niya ang The Jewish War of Antiquities. Ayan. Pinagmulan ito ng Kristyanismo. Dito makikita yung kung paano nagsimula ang Kristyanismo na ating pinaniniwalaan. Na yung Trinity, yan si Jesus ay Christian, siya ay Diyos. Ayan. Yung patungkol sa kaligtasan, ayan, pinagmula yan. Kaya dun sa mga nagre-research, ay hanapin yan. No, si Eusebius, ng Caesarea, si Flavius Josephus. Kasi mas maniniwala ako sa tao na nandito mismo ng panahon na nangyari yung tribulation sa mga Israelita. Kaya, ewan ko sa inyo, kung pangarapan ninyo na pagdanas kayo ng Great Tribulation, ako hindi ko pinangarap yan. Yung buhay ko na nga lang sa panahon ngayon, puro Great Tribulation na eh. Maghahangad pa ako ng Great Tribulation na hinaharap. Maawa naman kayo sa akin. Rapture na lang. Oo, rapture na lang. Pagbalik na ng Panginoon, hintayin natin. Wala kayo hinihintay nyo ang Kristo. Huwag hintayin na ang Kristo, hintayin nyo si Kristo. Okay? Ituloy natin ang pag-aaral. So, ang aking paksa, wala pala akong paksa, no? Where are we now? Nasaan tayo ngayon? Para maintindihan natin.
Nasaan tayo ngayon? So, Matthew 24, 37 hanggang 39, pakibasa. 7. As it was in the days of Noah, so it will be at the coming of the Son of Man. 38. For in the days before the flood, people were eating and drinking, marrying and giving in marriage, up to the day Noah entered the ark. 39. And they knew nothing about what would happen until the flood came and took them all away. That is how it will end at the coming of the Son. Okay. So, parating ng 37, mula dito lumipat si Jesus sa panibagong paksa. Ayan, 37. Dito ay tatawag na mas personal at practical na tanong. Kaya, kung hindi mo alam kung kailan babalik si Jesus, narito na, may sagot ang Biblia. Kung paano ka dapat pamuhay habang naghihintay. Okay. Number 1, itong binasa ni Brother James sa 37 hanggang 39, mga araw ni Noe. Sa panahon bago bumalik si Jesus, ang panahon yun ay katulad ng araw ni Noe. Ano ba yung araw ni Noe? Bago dumating yung baha. Sabi ng Bible, ang tao ay nag-aasawa, ang tao ay nagsisikain, ang tao ay nagsisiinom, no? Ang tao ay abala sa maraming mga bagay. Yan yung panahon natin ngayon. Yung panahon natin ngayon. Magandang business ngayon, puro pagkain. No? Kahit tabi-tabi yung mga pagkain, matabo pa rin yung business, maraming kumakain kasi gusto ng tao yan, kain ng kain. Mga tao ngayon, parang pag-aasawa, pangarap yan ng bawat isa, ng pamilya. So, ang ibig sabihin lamang yan, yung sinabi ni Jesus na panahon ni Noe, katulad ng panahon ni Noe, sa panahon natin ngayon, ay naroon na tayo. Tayo ay naghihintay sa pagbabalik ng Panginoon. Sabi niya, 39, at hindi nila nalaman hanggang sa dumating ang baha, at tinangay silang lahat, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Ito mga kapatid. Habang sinasabi ng mga tao darating na si Jesus, sa ganitong pecha darating na si Jesus, hindi na siya darating. Ang nakakatakot dyan, after nung date, tapos babalik ulit sa kasalanan kasi hindi pa dumating si Jesus, ayun ang nakakatakot. Sa panahon na hindi na iniisip ng tao na babalik si Jesus, doon siya babalik. Amen? Amen. Kasi po, ang Diyos matalino. Kung tuso ang tao, matalino ang Diyos. Diba? Kung alam mo na oras ng pagnanakaw, siyempre babantayan mo. Hindi ka matutulog. Diba? Hindi ka matutulog. So, ganun ang gusto ng Panginoon. Kung alam mo malapit na dumating ang Panginoon, dapat huwag kang matutulog-tulog. Okay? Dapat manatili kang gising. Kaya nga minsan, si Jesus bago sa krus, ay nakita niya kanyang mga alagad na tulog. Sabi, hindi ba kayo makapanalangin kahit isang oras lang? So, ibig sabihin lamang yan sa panahon ito. Nasa panahon na tayo, na anytime pwedeng bumalik si Jesus. Ang tao ay nag-aasawa, nagsisikain, nagsisiinom, abala sa maraming bagay sa kanyang sarili. Darating na si Jesus. Amen? Darating mo na si Jesus. At kung sasabi ninyong sikreto, balikan nyo yung Biblia. Nakita kayong sikreto yung pagbalik niya. Sabi niya, merong trumpeta, may pakakak. Dalawa yung verse na binasa natin sa Mateo at sa 2 Thessalonians chapter 2 o chapter 1 verse 16. May pakakak. Kaya ang sikreto, hindi yung kanyang pagbabalik. Ang sikreto, yung petsa. Amen? May katwiran ba? Ayon sa Biblia.
Ibig sabihin, normal ang takbo ng buhay. Anong buhay natin ngayon? Normal ang takbo ng buhay. Anytime, pwede bumalik si Jesus. Hindi ko sinasabi bukas, baka umaya lang, dumating ng Panginoon. Sino ba dumating si Jesus? Hintayin niyo muna ang Antikristo. Kamusta niyo ako, ha? Kasi hindi ko siya hinihintay, ang hinihintay ko si Kristo. Sabi niya, gaya na nangyari kay Noah, kung sa panahon ni Noah. People were eating, drinking, marrying, unaware of coming judgment. Ng tao. Abala sa maraming bagay. Pagpapayaman. Dahil sa pagpapayaman niya, dahil ako nagawang isang outline. At dahil din sa mga blood control na yan, pinagawa ko outline. Ay, ito ko yun, sana mapangalo ko ngayon. Tingin ko parang ito. Kasi kailangan ko kayong bigyan ng warning kung nakita nyo yung mga walang balita. Bilang pastor ninyo, ay ayoko naman na kayo po ay malaman ko na lang, nag-design na kayo sa trabaho. Hindi na kayo pumapasok sa school. Tapos sabihin ninyo ako, pastor, kasi darating na si Kristo. Oh, mali yan na, ha? Mali yan. Hindi nila pinapansin ang babala. May babala. Yan, babala na rin yan eh. Kumbaga, yung mga ingay na yan, babala na yan, na hindi ka dapat patulog-tulog sa pansitan. Hindi ka dapat patulog-tulog sa paglilingkod. At alam natin, si Noah ay nagbigay sa kanila ng warning. 120 years, nangaral si Noah. Wala pa tayong, sabi ko nga, nung narinig ko, napapanood ko itong mga balita na ito. Sabi ko, wala pa kami nagagawa sa Diyos, sabi na sa Kristo, kaya naman sa Diyos. Lord, kung dumating na, isa naman, pero sayang, wala pa kami nagagawa. Kung consider ko pa, wala pa akong nagagawa. Alam ko, may mas tayong gagawin. May gagawin pa ito sa atin. Ngayon, sino magbibigay ng babala? Tayo. Makangalan ng salita ng Diyos. Itong ginagawa natin, no? Through social media, ito ay babala. Anytime, pwede dumating si Kristo. Maaaring hindi pa umabot ng September 23. Kaya ngayon, ang Diyos ay nagbibigay ng babala sa atin sa magitan ng kanyang mga salita. At marami ang walang pakialam. Ang mga ka ng Ebanghelyo ngayon. Ngayon, parang ngayon eh. Parang dati, panangalo kami noon, nakakuha kami ng pansin. Iba-ibang nga lang reaksyon. Iba, mga ganyan-ganyan. Iba, matawa. Iba, nauulat. Ngayon, parang sa'yo ng tao kasi pagkas na mga pakinig ng mga nangangalo sa kalsada, no? Delikado yun. No? Gusto ko yung panahon namin. Panangangalo ako noon. Pag tinitigil yung tao, nakikinig sa mga sabihin ko. Sa panahon natin ngayon, mangaral ka. Ganyan tao. Kamaingo ang tao. Lampas-lampasan ka lang ng tao. Hindi naman sa pinapansin. Nakakatakot yung lugar sa panahon natin ngayon. Na parang ang tao sa kanya sa pakikinig ng salita ng Diyos. Number 2, what is still to come? Ano pa ang ating hinihintay? Ano pa ang darating? Matthew 24, verse 40 hanggang 44. Two men will be in the field. One will be taken and the other left. 41. Two women will be grinding with an animal. One will be taken and the other left. 42. Therefore keep watch, because you do not know on what day your Lord will come. 43. But understand this,
if the owner of the house had known at what time of night the thief was coming, he would have kept watching and would have let his house be broken for the fall. So you also must be ready, because the Son of Man will come at an hour when you do not expect him. Okay. Kaya nga, kayo maghanda naman sapagkat parito ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. Pangalawa ay yung halimbawa na ginamit ng Panginoon ng panahon na ang Jesus ay darating. Dalawang tao. Sabihan, 2 men will be in the field. One will be taken and the other left. Maiiwan ang isa at ang isa ay kukunin. Interpretation mo nung dati, ito yung isa kong rapture. Maiiwan yung isa kukunin. Okay, yung panahon daw na maiiwan yung isa kukunin, parang ano lang, alam ko pa lang yung kasama natin si Brother Carlo Arsolon. Wala na siya kasama ngayon. Yung aming kumbaga parang karanasan ay magkalapit, no? Sa aming mga pangarap. So, pareho din kami nagkasakit. Yung sakit namin pareho din. Ewan ko ba? Pareho kami magkababayan niya, pareho kami waray-waray. Pero si Carlo wala na ngayon, kinuha na. Ako nandiligo pa ako. Yun po yung exact interpretation nito. May mga kamag-anak kami, mga mata sa buhay, wala na. Ikaw nag-exist pa. Amen? At sa panahon ito, dito dating si Jesus. Kaya iniisip ko yan. Sabi ko, hindi pala kalugihan na wala na si Bina, wala na si Pastor Amy, wala na si Lebra, wala na si Pastor Sammy, wala na si Pastor Mandy, yung ninong ko sa kasal. Nauna lang sila. Kami, dito pa kami, nagkikipaglaban pa kami. Amen? Amen? And sa kanila, sa mga mananampalataya, blessing yun, pagpapala yun. Okay? Kaya, may tatawag na sudden return, yung tagliang pagbabalik o biglaang pagdating. One will be taken and the other left. Diba rapture ito? Merong may iwan, merong kukunin. Okay. Ito ay tumutukoy sa ikalawa at hinaharap na pagbabalik ng Panginoon. Kaya yung pagbabalik ng Panginoon, hindi pa siya nangyari. Ayan ang ano niyan, ayon sa Biblia. Meron pa tayong hinihintay pa namin ang pagbabalik ng Panginoon. Amen? Christ will return unexpectedly. Sabi dyan, ibubukod ang tapat sa hindi tapat. Yun ang ibig sabihin ng kukunin yung isa, ay iwan yung isa. Nasasabi sa Matthew chapter 25, paghihiwalayin yung kambing at yung tupa. No? Yung bansang kambing at yung bansang tupa. Kaya ito'y panawagan na tayo maging handa. A call to be ready. Sabihan, you also must be ready. Kaya rin dapat maging handa. Hindi sapat na alam lang ang pagbabalik ng hindi sapat lang na alam natin yung pagbabalik ng Panginoon. Dapat tayong mamuhay ng ayon dito. Ang tunay na naghihintay sa pagbabalik ng Panginoon ay hindi natutulog. Kasi pag natutulog ka, sabi ng Bible, ang pagbabalik ka parang magnanakaw. Hindi mo mamalayan. Darating ng Panginoon, mahuhulag ka na lang. Yung mga dati mong kasama, bakit wala na sila?
Number 3, what is our responsibility while we wait? Ano ang ating pananagutan habang tayo ay naghihintay? Matthew 24, 45 hanggang 51. Pakibasa. 45. Who then is faithful and my servant, whom the master has put in charge of the servants in his house to give them their food at the proper time? Verse 6. It will be good for that servant whose master finds him doing so when he returns. 7. Truly I tell you, he will put him in charge of all his possessions. 8. But suppose that servant is wicked and says to himself, my master is staying away a long time. 29. And he then begins to beat his fellow servants, to eat and drink with drunkards. 50. The master of that servant will come on a day when he does not expect him, and at an hour he is not aware of. 51. He will cut into pieces and assign him of days with him of days, where there will be weeping and gnashing of teeth. Okay, salamat. Meron tayong pananagutan habang naghihintay. Meron tayong dapat gawin habang tayo naghihintay. Una, sabi ko na dapat tayo manatiling busy. Sabi dito, merong tawag na faithful and wise servant. Ating binasa. Continue o patuloy sa paglilingkod hanggat hindi pa siya dumarating. Ang paglilingkod sa Diyos, hindi lamang siya sa panahon na narinig natin na malapit sa dumating sa kamaglilingkod sa Panginoon. Ito ay continuous na paglilingkod. At kapag ikaw'y tapat at continuous ka sa paglilingkod, meron kang reward. Sabi niya, palatin ng Panginoon at daratan yung alipin na tapat. Siya ay tatanggapin. Kaya yung sa Matthew chapter 25, diba? Yung dito, yung alipin na sabi doon ay Matthew 25, pakaya nga pakiumakas na. 25 verse 1. Sinabi ng Panginoon, kung ginawa ninyo sa maliliit na ito, ay ginawa ninyo sa akin. So, ibig sabihin, andyan yung tinatawag na katapatan, yung kasigasiga natin bilang mga mananampalataya na pagpapatuloy natin sa paglilingkod sa Diyos. Kapag yung ginagawa natin, hindi yan walang kabuluhan. Yan ay mayroong reward someday. Okay? At pag dumating na yung Panginoon, pag dumating na yung hinihintay natin, yung hinihintay mo, sabi ng Biblia, ikaw ay makakasama bilang tapat na alipin. Sapagkat hindi ka tumigil, ikaw ay nagpatuloy. Kaya yung mga reward na hinahanap natin, ano yan? Yan ay ayon sa ating pagpapatuloy. Kaya nung tayo maligtas, at tayo ay magmana ng buhay na walang hanggan, ay hindi natapos dyan. Meron tayong gagawin. Yun yung bunga ng ating kaligtasan. No? Sabi ng Bible sa Ephesians chapter 2 verse 10, tayo ay nilikha
Tayo ay ginawa upang gumawa ng matuwid para sa katuwiran. Okay? Kaya walang mananampalataya na isasama sa kanyang muling pagbabalik na hindi na natiling tapat at hindi lumakad ayon sa kanyang katuwiran. Yan tanong, nasaan tayo ngayon? Tayo ay nasa panahon katulad ni Noah. Pinadaki natin kanina yan. Na ang tao ay busy sa kanyang sarili. Sa pag-asawa, pagkain, sa Panginoon. Hindi lamang yun. Marami ng mga mahal natin sa buhay na mula na mapakinggan natin ang pangangalan ng salita ng Diyos kasi ito ay muling babalik. Hindi natin sila kasama ngayon. Okay? Pangatlo, tulad ng isang aliping tapat, siya ang makasama sa ikalawang pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya ang ibig sabihin dyan, maging handa. Pangalawa, maging tapat. At pangatlo, maglingkod na may kababaang loob at kasigasigan. Okay? Be ready, be faithful, serve with urgency and humility. Para sa mga unbelievers, sa mga hindi mananampalataya, ang pangalan na ito ay warning. Dapat ating gawin ay magsisi, repent, and believe the gospel. Kaya meron po Diyos na ito ng 3 nights celebration of the true gospel. Kaya yung gospel na yan ay si Kristo. Siya ay nagkatawang tao, namatay, inilibing, muling nabuhay. Ibig sabihin lamang yan ay kailangan mong sumampalataya at manalig kay Kristo bilang tagapagligtas mo, Panginoon. At para naman sa mga mananampalataya na sa mga believer, wake up from spiritual sleep. Magising na tayo mula sa pagkakatulog spiritual. Stay faithful in your post. Manatiling tapat sa iyong pananagutan. At pangatlo ay mamuhay na may pananamig. Hindi ka dapat apati o hindi ka dapat kampante. Hindi ba kung bakit hindi pa dumarating ang Panginoon? Ngayon, sa pagkatayos ng Panginoon na marami pang maligtas, marami pang magsisi ng kanilang mga kasalanan. Kapag ako hindi ako masaya na darating ng Panginoon ay mga mahal natin sa buhay na hindi pa majority ay ligtas. So, may ilan mga nasa buhay ligtas na pero hindi pa majority. Mga kaibigan natin, mga mahal natin sa buhay ay daw silang maligtas. Kaya gawin natin ngayon ay yung panagutan natin maging tapat sa paglilingkod. Habang sila ay abala, habang sila ay abala sa petsa, dapat tayo bilang mga mananampalataya, abala tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Alam ba natin, uhin natin petsa, dapat patuloy tayong tapat sa paglilingkod sa Panginoon. Sapagkat ang magtiis hanggang sa wakas ay maliligtas. Amen? Okay, mag-alala, 10 araw lang naman. Okay? 10 araw lang naman yung pagtitiis natin. Okay, tumayo tayong lahat. Kaya masabi ko, itong balitang ito sa social media, ayaw ka namang maging judgmental. Kung ayon sa Biblia ang pagbabasihan, ay palso ito. Okay? So, huwag kayong matakot. Yung kung totoo man ito, ay dapat tayo maging masaya. Lapit na. So, paano kung totoo ito? Ay dapat lang. Sa akin, kung totoo ito, Lord, okay na. Hindi ko na kailangan magpa-opera. Okay? Hindi ko na kailangan niya. Papalitan na ng Diyos yung katawan ko eh. Pero kung hindi pa, ibig sabihin niyo, pag after 23 ng September, pag hindi pa siya dumating, ay, hindi naman ako magsisimba. Ngayon, delikado, pagkatapos noon, baka doon siya dumating pa. Okay? Sabi ng Biblia, darating siya sa hindi ninyo inaasahan. Yung hindi ninyo, iniisip. Kaya,
Naman ito, awit tayo. Okay, yung aking pinagkunan ng aking pagtuturo ngayong mga alabayo ay hinango ko ito kay Pastor George Ladd ng Alberta, Canada. Pangalan pa ng pastor ko. Siya nabuhay noong 1911 hanggang 1982. Na-stroke siya ng 69 years old siya. Kasi alam ko pa rin yun, pagka medyo kailangan alamin ko eh. Meron siyang asawa, 2 anak. Hindi binanggit yung pangalan ng 2 anak. Okay? Sabi tayo. Steve. Steve. Relax ka na. Steve. Steve na lang, Steve. 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 Diyos ay patuloy mo kami na palakasin at bigyan ng pagkaunawa, Panginoon, sa iyong mga salita. Alisin mo, Diyos, sa anumang pong pangamba sa aming mga nakapakinggan, ang mga balita, at tulungan mo kami patuloy na magtiwala sa iyo, Panginoon, at sa iyong mga salita. Maraming salamat po pagpalayon ng iglesia nito, at bawat mga anak mo, Panginoon, sa iyong pag-iwalay ay ingatan na po, O Diyos, ang bawat isa sa kanilang pag-uwi sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Para po sa ating closing song, ulit pa natin papuri kaya.